Good morning guys. So this is our first podcast. Kasama ko po si Kuya Melz at si Tito Mike. So we're starting our first podcast and this is regarding po sa mga unsuccessful stories. Actually, yun yung title talaga nung podcast namin. But it doesn't mean na sablay lahat yung kwento dito. So we're looking to stories na syempre, nandito kami sa BPO. It's not just about BPO. It's about stories behind the people na nagtatrabaho sa BPO. So, knowing them, telling them their stories behind, syempre, everyone has their own stories to tell. So, yun yung mga uungkatin natin. Yung mga, ano ba yung pangarap mo bago ka napunta dito sa BPO. So, si Kuya Melz will start. So, kailan ka nag-start? 10 years ago, alam ko sabay tayo eh. Back in 2023. Dito rin sa Teletech, pero hindi ko tinuloy. So, yun. So, ako naman, journey ko nag-start 2012. So, nag-start ako sales. I was at Eastwood. Yun yung first ko. And then, up to now, yun na talaga yung naging trabaho. And, syempre, yun nga yung perspective nila when it comes to BPO. Kala nila malaki kasi sahod eh. So, it's not about the salary talaga eh. So, kami na nandito sa BPO, we're still looking for other resources pa rin when it comes to our finances. So, to start with is, nag-grab ako as a BPO representative. So sideline ko yung pag-grab. I started 2017. I started with Uber and then Grab. So just para lang maka-cope up sa mga expenses ko. And it was actually like mahirap kasi pag out mo, magda-drive na ako, babiyahin na ako. Out ko noon 10, tapos babiyahe ako hanggang 7 ng umaga. Tapos matutulog ako, papasok ulit ako alas 2 ng hapon. So yun mga naging struggle. Pagod, puyat, and at the same time, it was fun din. Kasi may mga nakikilala ka mga pasahero. Correct. Eh na maganda doon. Maraming kang magiging mga stories na mapupulot din sa pagbiyahe mo. So may mga iba't ibang character ng pasahero. Kaso nga lang pagka Grab driver ka, hindi nila alam. Eh yun nga lang nakakayamot eh pagka nagka-grab ka. Minsan ang tingin lang talaga sa iyo ng pasahero is driver. Hindi nila alam minsan kung ikaw yung may-ari ng sasakyan. Correct. Kaya ang baba ng tingin nila sa iyo minsan. Eh yun yung mga na-experience ko. So, masaya siya na mahirap, na challenging. And then, worth it naman. Worth it yung pagod. Kasi kumikita ka. Pag off mo, pag full time ka, nakakatulong din siya sa mga finances. And eto, the reason kaya din ako nandito pa sa BPO is because parang it's something na yung bagay na kung saan ka na masaya, parang yon masaya ka doon sa ginagawa mo. Tama. It's not about siguro it's not about lang siguro doon sa environment eh. If something is making you happy, regardless kung ano man yan, you'll stick to it kasi. So kung masaya ka sa ginagawa mo, regardless kung ano man yung account niyan, ano man yung ginagawa mo, as long na masaya ka, everything will follow kasi. Thank you for the input, Mike. Para nga pala sa kaalaman ng karamihan, ako po minsan nag-scroll ng mga Facebook Reels, TikTok videos, saka nanonood ng mga podcast. Lagi na lang, puro successful na mga tao yung naririnig natin o napapanood ko. Totoo. Sa FB Reels naman, may mga nakikita tayong mga call center agents na nagpo-post ng mga videos pero puro kalokohan. Never ako nakapanood ng mga video na medyo seryoso, yung tipong tuturuan ka paano magnegosyo. So we've come up with a plan na gumawa ng podcast na
BPO agent ka, nasa BPO industry ka, pero magiging medyo informative. Though sabi ko nga, hindi kami successful, kaya nga nandito kami sa trabaho pa, hindi pa kami successful, pero gusto naming marinig yung istorya ng mga taong pinipilit magnegosyo habang nagtatrabaho. Tapos later on, sana maging successful sila sa kanilang mga tinatahak. Kagaya nga, nandito si Mike na isang BPO agent, magka-team kami. Siya po ay dating nag-Grab. Tatanungin natin siya, paano ba? Lucrative pa ba yung Grab? Pagka ikaw bibili ka ng sasakyan, mamamasada ka, kikita ka ba? At ano yung mga hirap na dinanas niya sa pag-Grab driver? So yun, Mike, kwento mo. Paano ka napasok sa Grab? Yun, magandang tanong yan. Kasi una-una kaya ako napasok din sa Grab. Thank you dyan na Kuya Mel. So regarding kasi ito sa pag-Grab, it was not actually an option. Ang trip ko lang talaga nun is bumili lang talaga ng kotse. Nung nabili ko kasi yung kotse, it was April 2017. At that time kasi may Uber. Okay. So yung Uber kasi is a competitor ni Grab. And at that time, yung mga kwento-kwento, syempre may mga tropa ang nag-Grab. The reason, parang napaisip ako, pag bumili ba ako ng sasakyan, is it just for necessity? Or ipapasok ko ba siya, pagkakakitaan ko ba siya, paano ko siya pagkakakitaan? And dahil dun sa mga kaibigan kong yun, pinush talaga nila ako na mag-register first sa Uber. Sa Gateway yun, punta pa ako ng Gateway. Sa 5th floor sa Gateway, that was yung office ni Uber. Doon ako nagpa-register and then ginawan ako ng account. First time ko yung bumiyahe, first time ko siyang na-try. Challenging. Kasi una-una hindi ko kabisado Metro Manila Umaasa ako kay Waze Pero ikaw yung taga Marikina lang, di ba? Oo, taga Marikina lang ako. So, first biyahe ko, di ko siya makakalimutan. It was, Shaw Alabang. So, pag pick up ko sa pasahero, hindi ko alam sa Mandaluyong kasi yun, di ba? Nabawal pala lumusot sa ilalim ng overpass. Okay. Pag sinundan ko kasi yung motor, may dumaan kasi motor, nakita ko lumusot siya. Pagpasok ko doon, may mga yellow boys. Sinuli ako ng mga yellow boys. So, 500 pesos tubos ko sa lisensya ko at that time. So, sa kakabiyahe ko, may mga instances na huli pa ako sa Pasig. Diyan sa Gate 5. One way. Pero doon kasi ako pinadaan ni Way. So, yun yung mga naging experience ko. And through those experience, syempre, makakabisado mo na rin siya sa pagbiyahe. And maganda talaga siya. Kasi at that time, Uber, Grab, dalawa sila na kung saan ako nag-register. So pinagsasabay ko sila. Sa isang araw, I could earn as much as 5K neto, malinis. So, pag out ko, mag-out ako 10. Babiyahe ako hanggang 7 a.m. That is like, ayun yung ritual So, 10 p.m. kasi, 2 to 10 at that time. 2 to 11 pa nga ang schedule ko nun. Basta matik yung pag-out ko, biyahe. Ayos Pero alam mo, gusto ko marinig yung kwento. Kwento mo kung paano nabudol si Mrs. Paano ka nakabili ng sasakyan. Yung sasakyan na yan, actually, hindi talaga ako may interest niyan. Oo. Yung wife ko talaga. Nung una, sabi ko sa kanya, sige ganito, mag-search ka muna ng may promo. Akala ko sa paghahanap niya kasi ng promo, akala ko search lang talaga. Yung intention na maghanap ka lang, mag-i-inquire ka lang, not knowing na may kausap na pala siyang ahente. Ganun ba? ng Mitsubishi Diamond dito sa may Marcos Highway. Tapos nagulat na lang ako, may usapan na pala sila. Magkano ida-down, Ayos. anong model yung naka-promo. And then suddenly, sabi niya sa akin, meron na akong nakitang sasakyan. Ito naka-promo, 42 down, Mirage G4, then yung kulay. Noong una, parang gusto ko pa mag-backout kasi sabi ko baka hindi kakayanin. Una-una kasi magbabayad ka monthly. Which is, at that time, yung monthly ko is 4,123. So sabi ko ganun, baka hindi kayanin. Okay. Siyempre, unang-una, dalawa yung nag-aaral ko
So sabi ko, tapos finances pa, baka hindi ko ano. Pero yung miss ko kasi malakas loob eh, compared sa akin. So siya, push, punta kami ng Marcos Highway Diamond, kausap yung ahente, down payment, tapos pirma. Okay. Tapos yun nga lang, hindi porket nag-down kayo, nagpumirma na kayo, yung sasakyan makukuha nyo na. There's going to be a time frame kasi syempre i-order pa yun. Okay. So yun yung mga ano, pero ano lang, ang maganda dito, before you, bago kayo bumili ng sasakyan, pag-aralan nyo rin, kasi syempre expenses, maintenance, Okay. mabigat talaga. Alam mo, may mga nakikinig tayo na gusto sigurong pasukin yung industriya ng Grab habang nagtatrabaho. Kwento mo, magkano yung dinown mo, magkano yung naging monthly mo, at paano ka nag-apply ng application doon sa Grab? Paano ka naging driver ng Grab? Okay. Yung sa Grab, wala ka namang babayaran doon. Wala kang babayaran doon. Paano yung kotse? Magkano dinown mo? Magkano yung naging monthly? Sa kotse, 42 yung down ko, monthly ko is 4123. Then 5 years to pay. 4123? 14. 14. 123, sorry doon na. 14,123. 5 years to pay. And then pag bibili kayo sa sasakyan, hindi niyo siya pwedeng sabihin, ika-grab niyo Ganun ba? Uber. Kasi hindi siya magiging covered ng insurance. Napakinggan yung insurance. Hindi kasi man. hindi siya i-cover ng insurance. So hindi niyo siya pwedeng sabihin. Kaya yung nangyari doon nung ahente namin, lagi sinabi niya sa amin, wag ko daw i-declare na i-grab ko. Okay. Hindi siya kasi i-cover ng insurance. Pero karamihan naman dyan sa mga bumibili ng mga personal car, yun naman talaga yung hinahabol. Then, nung nag-apply naman ako ng Grab sa Greenfield, doon ang opisina ng Grab, before, ngayon meron na sa Marikina. So punta pa ako ng Greenfield doon. Ang kailangan nila, ORCR, and then, license nyo. Okay. Fill up kayo ng form, gagawa nila kayo account, and then within 3 days, makaka-receive na kayo ng text na okay na kayo. Meron na kayong ID. Tapos, pwede na kayong mag-start nun. Ang problema lang sa Grab, kailangan nyo mag-load. Okay. So, magta-top up ka para maka-pick up ka ng pasahero. So, yung top up mo, doon babawas si Grab. Okay, sige. Tapos, yun nga lang, kung wala kang top up, wala kang pick up. So parang doble gastos. Unlike nung before kay Uber, tanggap ka lang ng tanggap ng pasahero. Ang difference ni Uber and Grab, 25% si Uber, pero hindi mo kailangan mag-load. Okay. Si Grab kasi is 20% yung kinakaltas niya, pero kailangan mo may top up. Okay. Pero tanong ng karamihan, magkano yung required salary para ikaw ay makakuha ng sasakyan? Okay. Ang required salary nila is actually wala naman. Wala? Wala. Kailangan lang may savings account ka. Okay. So, dun sa savings account mo, at that time kasi, si wife kasi may savings account. So, wala naman talaga akong savings account. Salary, yung lang kasi natin, sa sahod lang. Si Mrs. kasi sakto, may savings account. Ang kinabait naman nung naging ahente namin, lahat nung mga tips sinabi niya sa amin. So, sabi niya, since ang bangko nila is BDO, wala akong BDO, East West kasi ako noong time na yun eh. Sabi niya sa akin, ganito sir, open ka ng BDO savings. Tapos, sabi niya, minimum of 10,000 lang lamanan mo lang. Basta makita lang na may savings, na may savings. Tapos, i-print mo, bigyan mo ako ng copy nung East West mo. Yes, 10,000 lang guys, savings account, 10,000. Pero kailangan yung 10,000 wag mong gagalawin sa loob ng isang taon. Okay. Pag ang kinaganda kasi doon, yung 10,000, pag hindi mo ginalaw sa isang taon, makaka-receive ka sa BDO ng mga offers regarding with credit cards. I see. Very good guys. Ito, nabanggit kanina ni Mike, 5,000 pesos. Yun yung kinikita niya nito. Pakikwento naman yung pinakamasayang experience mo habang ikaw ay nag-BPO tapos after ng shift, namamasada bilang Grab. Pinakamasayang experience. Pinakamasaya ako nag-experience. Siguro yung
Nakwento ko na ata sa ito eh. So, pero pakibahagi sa ating mga manonood. May pinick up akong pasahero sa may Estrella, sa may Mandaluyong yan. I think galing pa kasi siya ng inuman, yung babae. Okay. So, nung dumating kasi ako doon, yung babae kasi naka-shoulder bag, tas meron pa kasi siyang athlete's bag. So, at that time, sabi ko, kinara ko eh. Sabi ko, eto na yung pipick upin ko. So, pagsakay niya sa kotse, good morning. So, ihahatid kita sa Makati, sa BDO Equitable Building. So, habang nasa biyahe ako, sakto kasi, from Mandaluyong kasi to Makati, medyo traffic eh. Oo, tama naman. So, nagulat na lang ako, bigla na lang may damit, sumampay din sa may passenger seat. Ano yung inalis yung damit? Oo, kasi nagkubad. Pagtingin ko sa rear view mirror, si ate, nakabra na lang. Ayos ah. Naalala niyo sa Iron Man, si Scarlett naghubad dun sa sa likod ng kotse ni Happy. Ganun ba yun? Oo, parang ganun. And then, yung babae pala, magpapalit ng damit. After niya pagbaba sa kotse, nagmamadali. I think late na rin kasi siya. So, that was, awkward moment ko. Kasi yung ikaw bilang isang lalaki, nasa loob kayo ng kotse, makita mo babae nakabra na lang, nagbibes. Ano yung unang mararamdaman? Titigasan. Titigasan at mapapatigil ka ba? Pero ito, tanong. Ito ba araw-araw ba 5K yung kinikita? Average na kinikita mo habang namamasada. Tsaka araw-araw ka bang pumapasada? Yung sa pagpasada ko naman, hindi ako araw-araw pumapasada. So, ginagawa ko yung full time pag off nung time na yun. Talagang maghapon yun. Alis ako ng bahay. Pag off ko, babiyahe ako 3 a.m. 3 a.m. hanggang 12 ng tanghali. Tapos pahinga. Babiyahe ulit ako ng mga bandang 3 p.m. naman, yung rush hour. Kasi sa pagka nag-grab kayo, meron kasi kayo sa phone nyo yung app. May mapa kayo ng Metro Manila, tapos makikita nyo may namumula dyan na part. Ibig sabihin, pag namumula yun, mahal ang pamasahe doon. Yun yung tinatawag na surge. So, ginagawa ko kasi nun, kung saan may mahal na pamasahe, doon ako tumatambay. Okay. Ang ginagawa ko dyan, madalas akong tumatambay sa NAIA. Tumatambay ako sa may Rockwell, sa Mackinley. Doon, maraming pick-up na pasahero. Minsan, SM Marikina. Okay. Umiikot ako. Pag masipag ka, kung masipag ka bumiyahe, yung mga nakakasama ko tumambay sa Ullabagas, yung mga galing pang probinsya dito bumabiyahe, sila kasi ang diskarte nila, hanggat hindi na nila nahihit yung quota, kasi meron kasi kami quota na daily, weekly, tapos yung 3 days quota. Okay. So pag nahihit mo yun in a week, pwede kang kumita hanggang 40, malinis na yun. Isang linggo, 40. Kung masipag ka, kakayanin mo yun. Pero ngayon kasi, may maraming changes sa naging commission ni Grab. Yung mga kaibigan kong until now na bumabiyahe ng full time, wala naman daw problema sa mga binabayad ng mga pasahero. Ang naging challenge na lang is yung commission, na kung saan binabahan na kasi ni Grab ng commission. Unlike before na halos namimigay na lang ng pera. Ayos. Pero gaano ka naman kadalas mag-maintain ng sasakyan? Sample, bago mo nakuha ba ito ba yung laging binemaintain? Ano yung mga pinapalitan? Kung meron man? Yung sa kung ano yung i-suggest sa akin yung una, kasi pag bumili ka ng sasakyan, may libreng dalawa kasi yan. Yung first change oil sa second change Ito oil. ba yung 5,000 kilometers? Yung una muna, yung first 1,000. Okay. Tapos yung susunod dyan, yung 3,000. So, ayun. Yun yung mga tinake advantage ko muna kasi libre pa pag dinala mo doon. Kaso after nun, may bayad na yun eh. So, ang ginawa ko doon, tinry ko muna yung after ko ma-consume yung 2 libre. Mautak din na mga kasa. Di ba? First mo 1,000, di ba? Pag yan lumampas sa 1,000, for example, lumampas sa 1,000, ang i-cover niya na yung pangalawang mong libre. Ganun. Oo. So yung una mong libre, wala na yun. Forfeited na siya? Forfeited na. Ganun kasi yung nangyari sa akin. After no 1,000 ko, expected ko may isa pa ako. Yung nagpa-change oil kasi ako, umabot na kasi siya ng 3+ na.
So nung pagdating ko doon, ako naman kampante. Si kampante naman ako. Ang pagpasok ko doon sa kasa, di syempre i-estimate nila lahat yan, lahat ng gagastusin. Pero kinaganda naman sa mga kasa, before nilang galawin sa sasakyan mo, bibigyan ka muna nila ng estimated cost. Okay. So nung nung pinakita nila sa akin, aabot ng 8,000 yung babayaran ko. Change oil lahat. Sabi ko ganun, wala, akala ko kasi may libre pa. So, napa-atras ako. Sabi ko, sige, hindi ko napapano. Ang ginawa ko na lang, pumunta ako sa mga Shell. Meron kasi doon, no? Ang gagawin nyo lang kasi sa Shell, bibili lang kayo ng langis. Sila nang bahala. Sila na bahala. Tapos abutan mo na lang yung mekaniko. Okay. So, yun yung ayun yung ginagawa ko noon after nung libre. Kasi mas nakatipid ako. 150 lang, abutan ko lang yung mekaniko. Tapos magkano lang yung yung langis noon, 1.8. 1.8. Ilang liter? 4? 4 liters yun. And then, ang ginagamit ko pa is yung semi, yung non-synthetic ginagamit ko. Hindi yung fully synthetic. Eh, Mikey, ko ba yung nakatagpo ka na ng balahurang pasahero? Yung tipong binabalagbag yung mga pinto pagka nagsasara? Meron din. May mga ganyan. Actually kasi sa Grab, meron din pang carpooling. Anong carpooling? Ano yun? Ano Yung carpooling kasi, yan yung it's going to be more than one passenger na hindi sila magkakakilala. So, along the way, may mga pipick up pa. Nakaranas ako niyan. May pinik up akong pasahero. I think she was the third passenger na pipick upin ko. Yung babae kasi at that time is at the left side. Okay. So, nasa likod ko. Sa likod? Nasa likod ko siya. Ang gusto ng babae, doon siya umupo sa likod ko. Ang sinabi niya doon sa nakaupo, pwede ka bang umusog? Oo. Ano nangyari? Buti ka mabait naman yun si ate. Umusog. Tapos hindi sinara niya yung pinto. Along the way kasi si ate, yung pinakahuli kong bababa, siya kasi sa naiya ko ibababa, stewardess siya. So nung binaba ko siya, sabi ko, ma'am pasensya na kayo doon sa isang pasahero. Pero sabi niya okay lang, granted naman may mga ganun eh. Ang pinakamasakit talaga sa pagiging isang Grab driver is talaga mababa lang kasi tingin ng mga pasahero. Yun talaga yung stigma, no? Kahit sa BPO naman mga ka-headset. Kagaya sa akin, hindi na ako lalayo yung ibang membro ng pamilya namin. Pagka sinabing BPO, ang stigma nila ay yan, maraming fuckboy dyan, maraming kabitan. Tapos yun nga, may sakit dyan, ang nangahawa. Alam niyo na, mababa yung tingin nila kahit sa BPO. Ganon din sa Grab siguro, no? Ano nga yun, iilan lang talaga yung pasahero yung masasabi mo na will respect you. Regardless if they think ikaw yung may-ari or nakikipasada ka lang. Hindi talaga lahat ng mga pasahero. Kasi may mga may mga ang mga na-encounter ko noon, nagsasakay ako ng bagahe nila sa trunk ng sasakyan. Kasi pinapanood ka lang naman nila. Inuutosan ka ba? Oo, sinasabihan. Kuya palagay nga ng mga gamit. So sa akin naman, as syempre part ng service, kasi ginigradean din nila kami. May mga survey rating. May mga rating din sila bibigay. May mga survey din. May VOC. Oo, meron. So yun. So anong nangyayari doon? Syempre, kung ano request, ano yung gusto nila. So, sunod ka lang. May mga instances naman na may mga pasahero, pag nagbayad, hindi na nila kinukuha yung sukli. May mga ganun ako naging customer. Nakapaghatid na rin ako dun sa red light district ng Maynila, sa Malate. Ayos. Kaya sabi ko ang ganun nung nabanggit nakwento ko nga to sa mga kasamahan ko yung mga nagagrab. Nakakatuwa daw dyan sa red light district. Nung una hindi ko pa alam kung bakit nakakatuwa. Ayun pala, yung mga makikita yung mga babae doon na nasa red light district na yan, mga naka-costume talaga. Hoy, usapang babae, stop tayo dyan. Pero ikaw ba minsan nangangamba na baka yung pasahero mo, meron. Sindikato, o nangaagaw ng sasakyan? Meron. Ang pagiging Grab driver, kung masipag ka, you can earn more as much as you like. Kontrolado mo naman kasi kita dyan eh. Tama. Nasa sa'yo yan kung sisipagan mo, kaya mo kumita talaga ng malaki. Yung siguro sa trabaho mo, you can triple yung kinikita mo dyan. Kaso nga lang, syempre, with due respect, ingatan mo rin naman yung katawan mo. Mas kumikita ka nga, bugbog naman katawan mo. Ayun, mga kapatid,
okay naman na rumaraket tayo habang nagtatrabaho. Pero yung naipon nating pera, kung ito naman igagastusin natin sa pagpapagamot, pagka tayo nagkasakit na, Totoo. pag-isipan nyo. Kasi yung pera, actually ang pera daw peke yan eh. Ini-imprint lang daw yan eh. Mm. Makukuha nyo yan at makukuha nyo. Pero yung kalusugan pagka nasira, mahirap ibalik. Magandang sideline, hindi mo kasi pwedeng sabihin gusto mo lang. Okay. Kailangan, you need to spend time din kasi. Kaya, ang pag... Oo, syempre may binabayaran ka eh. Kaya nga nga yun eh, yung sabi kong ganun, pagka kumuha ka ng sideline, kailangan yung gusto mo, Oo. hindi yung dahil sa trip mo lang. Okay. Kaya, ang isa rin natutunan ko, pag kumikita ka, kailangan kailangan, ito, pambayad, ito, yung panggasolina, ito yung pang-maintenance. May allotment, no? Oo. May allotment ng mga perang Mm. kinikita nyo. And ang ginawa kasi namin ni wife doon, si wife kasi accounting kasi. Oo. May ledger kami, Okay. may note, meron kaming Excel sa laptop, then meron kaming notebook. Ang ginagawa namin doon ni wife, di ba ako nag-iintriga mag-iintriga din nun dati si Bayo eh. Oo. So, nilalagay namin magkano pinagasolina namin, magkano yung binigay niya sa amin panukle nung bumiyahe kami. So, lahat yun, naka-notebook, nakalagay. Even kahit yung halimbawa kung may pinalitan sa kotse, may pinagawa, lahat yun documented. Para kasi makita mo yung expenses mo. Kaya nga sabi nga, you don't need to wag kang gagastos na more than doon sa kinikita mo. Kasi masyo-short ka talaga. Kaya nga minsan, gusto kong ipa-maintenance yung sasakyan. Walang Okay. pera. So kailangan mo na maghabol muna ako ng pang-maintenance. So ang ginagawa ko, naghahanap ako lagi ng mura. Murang. Mga talyer. So advice ko sa inyo guys, pag may sasakyan kayo, as much as possible, kung may time kayo, pag-aalaga rin. It's not just about magdadrive ka lang, babiyahe ka lang, sasakay ka lang, pa-i-start mo ng sasakyan. You need to know the in and out din Okay. ng sasakyan. So, So, mas mainam kung hindi ka may alam, kailangan meron kang kakilalang honest na mekaniko. ang maganda nga doon kung kung talagang close mo pa yung mekaniko. So, yun mga advice ko sa inyo, mga tropa, decide before doing anything else. And then, be wise pagdating sa expenses. Yan. Ngayon ang Tama yan. maganda dyan, hindi mo kontrolado kasi sa panahon ngayon, it's not about your earning. It's about being wise on how you spend. Kasi marami kang pera. Pero kung hindi ka rin marunong gumamit ng pera, mawawala din yan. Kasi sabi nga, hindi mo kailangan hindi mo kailangan ipakita sa tao na marami kang pera. Good. May tanong pala ako. Ito ay nabanggit naman ni Mike sa akin, pero gusto ko marinig niya mga kapatid, mga ka-headset. Nabanggit mo, parang merong 5 years lang ata na pwede na ipasada yung sasakyan. Totoo ba na pagka nag-grab ka, kailangan after 5 years magpapalit ka ng sasakyan? Oo, totoo yan. Ngayon kasi, ang gusto kasi ni Grab is that yung mga sasakyan mo ngayon is yung mga up to date, is always up to date. Modelo. Yung mga modelo. Yun yung mga china-challenge na mga nag-grab ngayon. What if, syempre, hindi naman ako lagi may pambili ng sasakyan. So, Oh. after 5 years, Oh. actually, that was the challenge. Kagaya nung, pagka yung sasakyan mo is already 5 years old na, kailangan mo na ng panibago. Yung yun is still in pa rin naman, pinag-uusapan pa rin naman. Kasi nga naman, paano nga naman yung mga nag-umpisa ng ganitong taon, iisa lang yung sasakyan. Ito na yung inumpisahan ko, nag-start si Grab. Kaya sila, they're still questioning pa rin yung credibility ng decision ni Grab dyan. Kasi ang inaano nila, sige sabihin natin, it's all about safety. Di ba yung mga modern jeep din ngayon ginagawa. So parang nakikisabay din sila. Pero syempre, ang mga driver naman, kagaya namin, we don't have all the expenses na magpalit eh. Syempre magkano din ang sasakyan. Pakibigyan ng idea yung mga kapatid natin. Lucrative pa ba? Or okay pa ba? Worth it pa ba? Na ikaw ay nasa BPO pa, gusto mong mag-grab, mamasada ka, kukuha ka sa sasakyan.
regarding with that, I think kung kukuha kayo ng sasakyan, brand new. Di ba brand new naman ang nire-require niya? Hindi ba? Hindi ba brand new? Brand new dapat. And then, ngayon, ang year-end model dapat ng sasakyan nyo is nasa 2020 pataas ngayon. So, as much basta kailangan it's like medyo bago-bago yung sasakyan. Pero when you think of it kasi if you have the car, if you have the resources na kagaya niya sasakyan, I would still recommend na mag-isip pa rin kayo ng business, not just with Grab. Okay. Kasi kagaya niyan, Plus one. kasi kagaya niyan, you can utilize this for rent, car for rent. And yun yung ginagawa ng pinsan ko, isa. Pwede kang maging Grab driver nang walang sasakyan. Pwede. Pwede ka rin maging parang operator on the pay. Ipapamanayan mo sa iba. Just like sa akin, ang kagaya niya, naka-register ako sa DTI. Okay. So ang pangalan nung sa akin, kasi ngayon, bago ka mag-apply sa Grab, kailangan meron kang business name. Okay. So sa akin, nakapangalan sa akin, John Michael Transport Company. So sa akin, I can register, kagaya niyan, yung pwede pa ako magdagdag ng mga sasakyan under my name. Ako operator. Okay. Kasi unang requirement ni Grab, meron ka dapat DTI. Parang prangkisa ang labas mo. May prangkisa ka dapat. Kasi hindi ka nila i-allow kung wala kang prangkisa. Hanggang ilang sasakyan ang pwede mong i-register kay DTI saka kay Grab? Walang limitations. Kasi may fleet silang tinatawag. So, yung fleet, ito yung mga nakikita nyo, yung mga bus company. Ayun yung tawag doon, fleet. So, unlimited ang number of na vehicles na pwede mo i-register. You could register up to 100, 1,000, kahit ilan. Very good. Kasi meron silang tinatawag na fleet. So, pag sinabi mo na siyang fleet, actually, ang Grab is considered a fleet. Kasi nga maraming naka-register sa sasakyan representing Grab. So, Grab is already considered as a fleet. Pero outsourced siya, no? Si Grab isa siyang negosyo na wala naman talagang pag-aaring sasakyan. Totoo yan. Ang nangyayari, it's like ako mag-o-offer sa inyo ng opportunity na maging isang transport service, and then I'm going to provide you the system, I'm going to provide you the resources. Gagawin mo lang sa akin, ipagdadrive mo ako using my name. So yung parang ikaw lumalabas ka, you are considered as a Grab driver, you're representing Grab, but you're driving either your own vehicle or nakikilabas ka. Ayos. Ito na lang, bago tayo magtapos, Mike, anong may advice mo sa mga gustong pumasok sa BPO, sa mga gustong pumasok sa Grab, at saka sa mga nasa BPO na gustong mag-Grab? Okay. Very good question. So regarding sa mga masasabi ko sa iyo, I think you need to think first. Think first. It's always you have that opportunity lang. Pero kasi kahit sabihin ko naman sa basis ko, I can manage it. But I hindi ko sila pwedeng, I don't want to encourage people about this because syempre what if kung hindi nag-work sa kanila? It's about pa rin eh. It's about your desire talaga. Maraming opportunities. It's always about how would you like to earn. Grab is always open naman. You can be sa BPO, it's your option na lang if you'd like to be full-time BPO or if you'd like to have meron kang sideline. Pero kasi sa panahon kasi ngayon, I don't know about yung iba, di ba? Sa atin, kaya natin to ginagawa is because it's all about the resources. Resources pa rin. Resources. And I don't know kung yung iba if they are already like okay na sa income nila, if kung gusto pa nilang kumita. So guys, it's always an option. If you'd like to have a vehicle, that is actually something na your reward sa sarili mo kasi. But always think pa rin on the other side. If I'm going to have a vehicle,
will I be able to sustain yung pangangailangan ng sasakyan? Hindi lang kasi guys yung bibili ka lang ng sasakyan, gagamitin mo. Gamit ka lang ng gamit. Meron pa rin yung tinatawag na may mga maintenance pa yan. So you still have to look into that sustainable na ano mo na may secondary ka pang huhugutin na panggastos mo dito. Kasi guys, suggestion ko lang sa inyo, if you're going to look forward sa paggagastos nyo when it comes to magagrab kayo. So, kung ano yung kinikita nyo sa pagtatrabaho nyo, for example, sa PPO ka, hindi mo siya kailangang ipansapaw dun sa gastos mo sa sakyan. Ang gagawin nyo, you need to find something na pagkakakitaan mo dun sa sakyan. Hindi, wag na wag mong gagawin kung ano yung kinikita mo sa isang trabaho, so ipansasapal mo doon. No, I don't suggest that. Kasi kung ano yung kinikita mo, that is different from the vehicle. So, the reason na nag-push ako dun sa Grab na yun, because kung may gagastusin ako sa sakyan, dahil sa paggamit ko sa sakyan, kumikita ako. And yun yung panggagastos. Kasi always, wag na wag kayong gagastos ng mga bagay na pagsisisihan nyo sa bandang dulo na hindi nyo masustain. So, always think twice. Wag kayong magmadali. Walang masama doon sa pag-iintay. Sabi nga nila, everything comes in the right time talaga. Tama. So, no need to rush. Wait for the right opportunity. Everything will come. Hindi nyo kailangan magmadali. Basta always ask God for guidance pa rin. Yun ang mahalaga. Ask God. He will definitely provide you all the pag ako nagdadasal, I always ask for wisdom. Kasi hindi ako perfect. Nagagalit din ako sa bahay, nagtatalo din kami ni Mrs. Pero wala naman talagang perfect. So it always ask guidance and let him guide you talaga. Thank you so much for that, Mike. So much for that. Thank you. Thank you, bro. Salamat. Sa mga susunod nating episodes, mga kapatid, mga ka-headset, meron tayong kasama sa trabaho na naghahabal. Tatanungin natin siya. Pero syempre, bago yun, ako muna. Ako nasa BPO rin. Ang aking pinaka-racket sa BPO, sikat akong nagpapautang. 5-6. So share ko sa inyo kung paano diskarte sa pagpapautang. Any closing remarks tayong magpapaaral? Guys, please check out actually this is our first vlog. Hope na sana po follow nyo po kami, and we're hoping na since our first vlog to, we're hoping to grow, and also guys, kung may mga gusto kayong itanong, gusto nyo humingi ng payo, guys, you can definitely message us. We're open naman. We can definitely provide you some advices as well. And thank you sa mga magsasubscribe and will follow. Please check our link as well. Thank you so much, guys. Thank you. Sabay-sabay tayo maangat, mga kapatid. Sama-sama tayo. Thank you. Bye-bye. Kuya, video nyo ako rito. Yun nga nagpapa-video sila. Ayun. Ito yung gusto ko sa mga support namin. Super supportive. Ayan. Oy, belated happy birthday kay Pau. Natulog buong birthday daw, natulog.